Tama ka? Tama ka? Yes. Good morning, everyone! Today is Sunday. Nako, linggo na naman. Salamat sa Diyos. May another day pa kami with family. And for today's video, gagawa tayo ng costume na kakailanganin ni Bron for the Nutrition Month. So, mahaba-habang project ito kasi gagawin natin siya out of recycled materials and susuotin siya ni Bron sa Friday sa school as requirement ng school at ng teacher. So, mamaya mag-gather tayo ng mga materials and if possible, hindi na may bili ng mga items. Gamitin talaga natin yung mga gamit ko na nandyan from mga past events ko dati. So, samahan nyo akong gumawa ulit ng mga DIY materials na pwede natin magamit ulit sa school, sa mga events, kahit sa bahay. And ako po ay nagbabalik. So, asahan ko po ang inyong support. Salamat po. Say hi to the camera. Hi, camera! Hi, camera! Say hi to the camera. Hi, camera! Hi, camera! Okay, yan. Yan yung mga materials na nakita ko sa gamit ko na pwede natin gamitin para sa watermelon costume. So, ngayon, nilinyahan ko muna yung carton natin at gagawa ako ng shape like watermelon. So, ito, kinukurbahan ko yung kabilang side and the other side naman is straight. So, gagamit ako ngayon ng gunting tsaka ng cutter para ikat yung carton into half para mas madali nating makat. So, dun muna tayo sa straight line. Cut muna natin yung straight line. And then, next naman yung curve line. Kung okay na sa inyo yung curve na to, pwede nyo na siyang i-pattern dun sa isang carton. Katulad nung shape na meron kayo kanina. So, nagsimula ulit ako sa straight line and then kinat ko yung mga curve, yung pa-curve naman na line. So, ayan. So, meron akong dalawa. Meron akong dalawang carton with the shape of watermelon. So, since gumamit ako ng carton at may area dyan na, kung makikita nyo, may mga area dyan na may butas or may line, ang gagawin ko, tatakpan ko lang siya ng scotch tape or packaging tape para hindi siya mag-fold. At the same time, support na rin siya kasi kukuveran natin mamaya yung carton ng felt cloth. So, hindi siya matutupi. So, gawin nyo lang siya for both shape. Sorry guys, hindi pala natin na-record yung pag-cover ng felt cloth sa carton. So, basically, kinuveran lang natin yung kinat natin na carton ng felt cloth and using stapler, sinicure natin siya sa likod. Mamaya makikita niyo yung magiging itsura ng likod kapag nilagyan na natin ng tali. Model. Nahantok na yan. Okay. So, lalagay lang natin sa kanya yung sample ng can you hold it for a while? Okay. Because, hold it, anak, hold it. Yan. Yan. Kasi i-match natin. So, lalagyan natin ng mark which is dito sa side, ito yung shoulder niya. So, lagyan lang natin ng something here.
Something here and here. This is the shoulder of Bron. And then, That's the seeds. yes. And here, one. And here. Lagyan natin yan. Okay? That will be for the support sa shoulder ni Brony. Baba mo nga, anak, be. Okay. Sige, yan. Hold. Okay. Okay. Dan, Sandali, my hindi pa. hand is ouchie na. Wait a minute, kaping mainit. So, lalagyan natin dyan ang guide. Tapos, sandali, anak, sandali. Tapos, ito. Huwag gumalaw. Don't move. That's all of these. Yan, and here. Dito tayo maglalagay ng tali, tsaka dito sa kabilang side, at tsaka dito sa may bandang shoulder niya, para hindi siya babagsak. Dito, para hindi siya bubuka sa side, and dito naman din, para hindi siya bubuka, and then sa side, nakapatong siya sa kanyang shoulder. Good night! Sleep tight! Bye, Bron! See you tomorrow! So, itong mga sides, pwede pa nating lagyan ng tali or coverant pa ng something na hindi tayo masyadong magdidikit or mag-stapler. So, dalawa yan, guys. Yeah. Ganyan siya. So, dito naman po, itatalian natin yung side gamit ang yarn. So, nag-measure lang ako dyan ng yarn para sa side. Kung makikita nyo po, yung felt cloth natin ay in-stapler natin sa sides at merong mga excess na parts. So, dun tayo lalagay ng yarn. So, sa kabilang side, may green. Sa kabilang side naman po ay red. So, yung curve, nilagyan natin siya ng green na yarn. Tapos, yung sa may straight line, nilagyan naman natin siya ng red na yarn. So, yan po yung nasa side. At the same time, lalagyan din naman natin yung shoulder part ng red na yarn and green na yarn din. So, tinali ko lang po siya dyan and in-stapleran. So, next, na gagawin naman natin ay lalagyan natin ng white na double adhesive yung curve line until ma-reach natin yung another end ng curve. So, continuous lang yan hanggat okay lang kung merong mga parang bako-bako or curve dun sa scotch tape or double adhesive ninyo, wala namang problema. Basta secure na nakadikit siya. So, at the same time, lagyan din natin yung other side. Next, ang gagawin naman natin ngayon is kukuveran natin yung side ng watermelon. Siyempre, hindi pwedeng walang balat ang watermelon. So, gagamit tayo ng green cloth tape. Advisable siyang gamitin, especially kung gumagamit ka ng mga tela. Gumamit po tayo ng felt cloth. So, kapit na kapit yan ang cloth tape sa felt cloth. O sila cloth. Anyways, ikukurba lang natin yung cloth. Okay lang kung may parang mga fold or baku-baku yung cloth. Okay lang yan. Okay, so i-secure lang natin yung mga excess na part. Kinakat ko po siya para maging kurbado yung cloth. Idikit nyo lang din po sa likod. Later on, isi-secure ulit natin siya. So, since may mga tali tayo sa side, yan yung mga support ng shoulder tsaka ng side. So, skip lang and then, idikit na lang po ulit kapag okay na yung position. So, ayan. Medyo mabusisi lang So, sa po part siya. na to, mag-start ako mag-secure ng back part ng costume. Kasi kanina gumamit tayo ng mga stapler para i-secure yung felt cloth. Ngayon naman, i-secure din naman natin yung balat ng gagamit by using the tape. So, make sure na walang mga
natutusok dyan para hindi naman siya masaktan. At the same time, yung side ng mga tape, kailangan din natin i-close para hindi siya mas madaling masira. Ita-tighten lang natin, ipipress down lang natin para hindi siya mag-dire-diretso. Then, ayan. Meron na po tayong isang pair ng watermelon. Ngayon, mag-start na ako mag-draw ng seeds sa watermelon. Kumuha lang ako ng guide, tsaka tinry ko lang i-mark yung kung saan yung susunod na seed. May gap po ata yan ng mga 1 inch. Okay, so tuloy-tuloy lang po natin yung pag-draw ng seeds hanggang matapos natin yung dalawang watermelon na kinat natin. So, ayan. Yan na po yung nagawa natin na mga seeds. Actually, nag-cut na rin ako ng styrofoam na pabilog and black na felt cloth para maging mata ng watermelon. Naisipan ko lang siyang lagyan since mga kg naman po yung gagamit. And then, nilagyan ko lang din siya ng bibig just to show na masaya yung watermelon. So, continue ko lang yung paggawa ng seeds. Chine-check ko lang kung may mga hindi siya masyadong maitim. So, ayan na po siya. Basically, yan na siya. Ita-try na lang po natin siya sa ating model. So, watch till the end para makita nyo kung paano ang mangyayari sa costume na to kapag suot-suot na siya ng anak ko. Good luck naman. Finally! Yan! Tapos na po ang ating watermelon gawa sa mga recycled materials. Gumawa rin ako ng improvised na crown na gamit na din ang karton at nilagyan ko po siya ng battery-operated na lights. So, papasok na niyan sa school. So, gamit niya na yung costume. So far, masaya naman siya at tuwang-tuwa. Salamat! Thank you for watching! My walking watermelon.